pare Chong, eto pangalawang lipat na tayo guys dito sa spot natin. So nung kanina, kaya lang hindi tayo nakatog video, nakalimutan nating mag intro. So nakapana tayo dun at saglit lang tayo, nakatatlong dives lang tayo dun. Subok lang kasi natin, hindi kasi natin alam kung may mapapana tayo dun or wala, kasi subok nga lang. So eto, nakadali tayo ng sunshine cracker. Eto, nasa mga 1 kilo. 1 kilo. Doon natin ito nadali. Doon sa unang spot natin. Nakapangalawang lipat na tayo. Dito tayo magda-dive. Malapit na ito sa amin, dito sa airport. Ito lang kasi yung malapit sa amin tuwing hapon. Dito lang kasi ako nagda-dive sa hapon na. Masyado na kasi ngalanganin kapag malayo pa yung spot na pupuntahan natin, kaya dito lang muna tayo. So tara, magpatuloy tayo sa pamamana. Kaya nakaisa na tayo, so sana may blessing pa na nakaabang dito. So tara guys, at pamana na tayo. Let's go! Alright mga pare Chong, ayan, balik ulit tayo sa ating pamamana guys. So dito, nag-sandusting muna tayo dito bago tayo sumisi dito sa spot na to. Napaka-effective kasi guys ng sandusting dito sa spot na to. Dito na rin kasi ako minsan nakahuli ng GT at nag-sandusting pa rin ako. So dito sa dive na to, pinagmasdan ko lang yung mga maliliit na isda na nasa harapan natin. Pinagmasdan ko kung ano yung mga movement nila, kung may pelagic ba dito na biglang susulpot or GT. Ilang segundo pang nakalipas guys, mukhang wala namang nagpakita, kaya umahon ako dito. At pagkaahon ko nga dito, may napansin ako na isdang malaki na papalapit pala sa atin at doon nanggaling sa malabong area. Kaya dali-dali kagad ako guys na sumisid at bumalik sa pwesto at inabangan ko yung isda sa kabilang side na lumusot at doon ko pinana. Sa sobrang layo guys, ayun, hindi nakatagos yung shafting natin. Buti na lang napuruhan natin yung isda at ito po ay nangisay at nakatanggal sa shafting natin at pumasok dito sa may ilalim ng bato. Kaya eto, sinubukan kong tusukin na lang at dakmain. Kaya lang sobrang lakas pa rin ng isda kahit na napuruhan ito. Kaya ang ginawa ko dito, pinabayaan ko na lang muna at nakatusok yung pana natin. Pagkatapos ko naman guys makaipon ng maraming hangin, eto binalikan ko ulit yung isda. Buti na lang mababaw yung spot na to. Nasa halos 2 di pa lang po ang lalim nito, kaya kampante tayo sa bawat sisid natin. At ang ginawa ko dito guys ay sinubukan kong dakmain na lang yung isda dahil ayun nga, nangisay ito, ngunit may lakas pa rin. At pahirapan yung pagdakma ko dito dahil hindi halos mahawakan yung ulong isda sa sobrang laki. Kaya umahon muna ako dito guys at tinanggal ko yung shafting at dali-dali kagad akong nag-load ng rabos dito para masikan shot natin yung isda at tuluyan na itong ma-secure at mas hindi tayo pahirapan sa pagkuha.
Ang isdang ito pala guys, ang tawag dito sa amin sa Bisaya ay mamulinay, or kung tawagin naman sa ibang lugar ay kanlay, or sa English naman ang tawag dito ay Maori Sea Perch. Ito po ay malaki na, nagtimbang po ito ng 5.3 kilos. Kaya lang nagkamali tayo dito ng tansya, akala ko kasi nasa mga 4 na kilo lang. Pero nung nakauwi tayo sa bahay, tinimbang natin, umabot po ito ng 5.3 kilos. And ito na yung ating PB or personal best natin sa Maori. Yung last time kasi nakahuli ako dito is 4 kilos lang. At ito, napakamamaw na, umabot ng 5.3. At ang dami pang mga sugat-sugat. Siguro ito ay nakikipagbuno sa mga kapwa isda nito. Gilad. Grabe. Kala ko hindi mahuli. Napakalaking Maori. Napakalaki guys. 4 kilo. Yung unang tira natin hindi nakatagos. Siguro napuruhan natin yung sa utak, kaya bilang tumago sa bato, tapos ayun, nangisay. Sinubukan ko pang dapain, hawakan sana, kaso napansin ko kasi parang nagkamalay na yung isda, kaya dali-dali ko kagad nagload ng pana para makuha natin. Eto, napakalaking Maori. Woo! Mamaw na Maori sa 4 kilo. Bigat. Siguro ano to, daming sugat oh, pati dito. Ito yung palikpik niya, may sugat. Ano na siguro to, tatay na siguro to. Pero walang kaliskis. Thank you. Thank you Lord. Woo! Thank you. Bigat. Mga 4 na kilo. Man. Ito na yung pangalawang Maori natin. Yung una nakahuli tayo dito, 4 na kilo din. Ito nasa mga 4 din. Woo! Yan. Karga natin ito sa bangka. Patuloy tayo sa pababana. Let's go! While preparing sa susunod na pagsisid natin dito guys, eto may dumaan na isang foreigner na bangka, kaya eto kinaway ko para mapansin yung kapugian natin dito sa ilalim ng karagatan. Kung pansin nyo guys, itong spot na to, dito ako nakapana ng isang red bass doon sa mga previous video natin. Ito yung spot na yon, kaya sinubukan kong mag-ambush dito at may malaking isda pa na mapapana tayo dito. At dito rin kasi ako palaging nakakapana ng mga ilak, kaya tinabangan ko dito kung may isda pa ba tayong mapapana dito.
Kaya lang, after ng ilang segundo, wala namang nagpakita. Kaya umahon kagad ako at lumipat na naman ako ng ibang area. At dito naman sa dive na to, habang nag-ambush ako dito guys, pagtingin ko doon sa may baba, meron palang grouper na nakatingala sa atin. Kaya agad ko itong nilapitan at nung na-close natin yung tamang gap or distance, pinol ko na kagad yung trigger habang maamo pa yung grouper. Kaya ayun, tinamaan natin at ito na yung ating naging pangalawang isda sa araw na to. Isang good size na grouper. Grouper, good size na, 1 kilo. Buti lang maamo. At pagkatapos kong ma-secure yung grouper guys, nag-dive ulit ako. Lumipat ako ng ibang area kung saan ako madalas nakakapanan ng ilak. Ngunit walang nagpakita dito. Kaya aga na lang akong umahon at umuwi na dahil medyo madilim na rin sa ilalim kasi. At eto lang yung mga nahuli ko. Nakatatlong piraso tayo dito sa hapong dive na ito. Isang Maori, isang grouper at isang shark mackerel or ang tawag sa amin ito ay baho-baho. Okay. Timbangin na, timbangin. Harga. Tangkat man. Tugyat. Tungkad. Pati kamay. Ta. 5.3. 5.3 guys. Bawa ka na ko ng bawa. Lagi gawas na 5.3. Shark mackerel 8 grams 8 grams asa la asa ang 5.3 A few moments later. Alright mga pare chong, ayan, welcome back po muli sa ating spear fishing. Hello guys. Ayan, solid supporter natin yun guys. So dito tayo ngayon sa Surigao. May kukunin tayo spear gun na gawa ni Jerome Habagat. So sponsor by Jerome Habagat. Yan yung pakay natin dito ngayon. Kukunin natin yung bigay niyang spear gun. So hinihintay ko pa yung kanyang reply, kung susulpot ba si bro. At pagkatapos nito guys, didiretso tayo dun sa spot kung saan tayo magda-dive. Hihintayin muna natin yung tropa nating spero. Kailangan maigo 2.41. So yun guys, 7:30 na, wala pa rin si bro. So kailangan na natin umalis kasi malayo pa yung spot natin. At kailangan natin magtipid ng gas, kaya minor lang yung takbo natin papunta doon. Para timing na makaabot tayo doon, kalma na, hindi na malakas yung agos. So babiyahe na tayo. So ayun, update ko na lang kayo kung ano yung nangyayari dito sa SG, kung marireceive natin o hindi.
kailangan natin bumiyahe. At dahil alas 8 na ng umaga, hindi ko na lang hinintay si bro at dumiretso na lang ako doon sa spot kung saan ako mamamana ngayong araw na to. At ito, habang papunta tayo, nag-trolling tayo ng itong ating pang shellfish or pang malasuge. At ito yung ginagamit dito sa amin sa mga local na mga mangingisda kapag handline fishing yung mga ginagawa nila. At doon naman sa SG naman ay natanggap naman natin yung SG na galing kay bro Jerome Habagat. Kaya lang hindi tayo nakatanggap ng SG sa kanya personally dahil nagmadali kasi tayo papunta doon sa spot at kailangan nating makatipid ng gasolina. Pinaiwan ko na lang guys yung SG ni bro doon sa bangka na pasaheroan papunta doon sa isla namin at doon ko na lang na-receive yung SG niya sa isla namin. Kailangan muna natin to para makatipid tayo sa gasolina. Baka may sisibad na malaking isda. Pagkarating ko nga sa spot guys, agad akong nag-dive dito at pansin ko kasi maraming bait sa paligid, may mga dalagang bukid at mga sardines, kaya lang mahina yung akyat ng pelagic ngayon at nakailang dive ako dito. Halos magtatanghali tayo bago tayo nakapana ng isang pelagic, isang king mac at yun lang ang nahuli natin sa araw na to, isang king mac na umabot ng mahigit 5 kilo, kaya ayos na rin kahit na isang piraso. Nakabawi naman tayo sa pangkonsumo at may sobra pa tayo at pang-ulam na rin yung ulo ng tangigi, ginawa nating sinigang sa panghapunan. Sa dive na to guys, may nagpakita isang green jowl fish or malaguno. Malaki na sana, around 2 kilos na siguro to. Kaya lang, mailap yung isda at mautak. Kunting abante lang, liko kagad yung isda, talagang mautak ito. Kaya wag natin pilitin ang ayaw, talagang hindi pa para sa atin ang isda na to. At dito guys, habang nag-ambush ako dito, akala ko na wala na talaga akong mapapana sa araw na ito. Magtatanghali na rin kasi at lumalakas na yung agos dito at buti na lang mahaba-haba yung pasensya na baon natin. At dito sa dive na to, paahon na sana ako nang may napansin ako na anino ng malaking isda doon sa malayo. Kaya sinubukan kong antayin kung anong klase ng isda ito at hindi nga tayo nagkamali. Isa nga pala itong tangigi or king mac. Kaya sinubukan kong inangat yung pana ko para mapansin tayo ng king mac at lalapit ito ng kusa sa atin. At ayun nga, nakuha naman natin yung atensyon nito kaya lumapit ito sa atin at napagkandahan natin ng tama dito. Kaya lang, nagloko yung reel natin dito at ito ay hindi nag-release ng line. Buti na lang, napagkandahan natin ng tama dito at gitnang gitna kaya hindi masyadong malakas yung isda dito.
Shoutout nga pala guys kay Da Expero at pa-shoutout na rin kay Winji Santos at sa Tofal family ng Barangay Talisay at pa-shoutout na rin po kay Juby Dihan ng Surigao del Sur. At shoutout po Ludi, galing naman po kay Johnny Haiklin at shoutout po from Antipolo City, galing naman po kay Ruel Suay Baguio at pa-shoutout naman kay Rooney Villanueva from Caloocan City. At shoutout po Firis family from Hulugan, Tansa, Cavite. Pa-shoutout po idol Rosales family ng Guwa, Camarines Sur from Romulo Rosales. At pa-shoutout na rin kay Pancho Pantino from Rapu-Rapu, Albay. Uwi na guys. Masyado na tanghali. Pagod na rin akong kakadive. Nakailang beses tayong nag-ambush. Pero walang pelagic. Mahina yung sampa ngayon. Ayun no, nakaisa lang tayo. Pero goods na rin yan. Nasa mga 5 kilo. Ibebenta natin yan guys pag uwi dun sa bahay. Tara! Uwian time na! Alright guys, 5.1 kilos na tangigi. Uy, kilos at diri. 5.1 kilos. Ano yan na kayo magtagtag ko ini. Bili na uyo kasapitan. Oo. Uyo, paano na mainit guys? Bisita, ang pagunin mo ng mga kanara ka ang puso doy, butang dahil sa rip. mga nag-aaling mga ng mga 2 kilo ra? Duha. Mga tilapyo. Duha siguro ka kilo doon. Guys, isa. Sige lang nga diha, sobra, sige kung sobra. Humuk ba? Ha? Kaya mereka humuk kiwaon. Kasi kusilyo kayong gamit. May bihod.
60. Da, 2-3. 2-3. Oh. Oh. Sa papel. Ato dito sa kuwano, sa may jam. Pito na mo? Sige. Kasama magkakait. Hindi ako kapit sama. Oh, hindi masama. Pamilya. Pamilya. Am Janis. Ayo. Am Janis na hige. Pakaw. Dito yung balik. So, eto na guys yung huli natin na King Mac. Na-chop-chop ko na. Eto na yung ulo. Pangsigang mamaya. Tumimbang lang ng 5.1 yung King Mac natin. At yung naibenta natin, dalawang buyer lang nakabili. Yung una, 2.3. Tapos yung pangalawa is 1.5. So, may kinita tayo na nagtimbang ng 3.7 grams. So, eto, pang sigang na to, sigang. Para mamayang gabi.